something powerful about a Filipina athlete that refuses to be overlooked. Whenever she steps into an arena, she doesn't just carry her own dreams with her. She carries the strength of every woman that came before her and the hopes of every woman to follow. My name is Siege Nantenko Malolos, and welcome to the Go Hard Girls podcast, a space where we celebrate Filipina athletes to inspire others to excel. Welcome to our very first live video podcast recording. Today, we are joined by an Olympian who clinched a bronze medal at the 2024 Paris Olympics. She's a fierce competitor inside the ring and someone who embodies the true spirit of a Filipina fighter. Everybody, please put your hands together for Olympic medalist Ira Villegas. Welcome. O, diba, ang hinhin, pero palaban yan. Alam mo, sobrang inspiring ng kwento mo. At mas tatagos pa sa puso yung kwento ni Ira kung alam nyo kung saan siya nanggaling. Balik tayo sa 1995 sa Tacloban. Ano yung buhay mo nung lumalaki ka? Well po, habang lumalaki po ako, syempre po, sa province po, mahirap lang po talaga kami. As in, sobrang wala po. Then, galing po ako sa wala, so naranasan ko po garbage collector. And then, natry ko din po parking attendant. And then, natry ko din po yung mag-car wash po sa park para lang po kumita ng pera. Tsaka tumulong po sa magulang ko. Hindi ko naman po, hindi naman po nila na inaano sa akin na magtrabaho. Pero yung feeling po na nakikita mo yung family mo, yung na nahihirapan. So parang gusto mo din tumulong, hindi maging pabigat. Ganun po. Ate ka din kasi sa mga kapatid mo. Pangatlo ka, di ba? Pang-apat po. Pang-apat. So, nakita mo rin naman yung mga elder siblings mo. Nag-boxing din sila. Yes po. Oo. Actually, nandito din po yung yung sister ko na before po ako, siya po yung nauna yun sa boxing. Palakpakan natin. Ate Mariel, maraming salamat sa pagpunta ngayon. Thank you so much. So, growing up, nakita mo yung mga kapatid mo lumalaban. Anong ibig sabihin ng boxing nung time yun? Dati po kasi parang 500, ganun po. So, parang inano ko siya na paraan na para makatulong sa family ko. Parang okay na mabugbog, at least di ba kumikita. Ganun naman po sa buhay. Nung 9 years old ka, di ba? Nung una kang natuto, hindi ka pa lumalaban. Sino nagturo sa'yo ng boxing? Brother ko po. Pangalawang kuya po. So, yung pinakauna po talaga yung brother, yung pinaka-eldest po namin, yun po talaga yung nauna. Kaya lang po, pinagbawalan kasi nagkaroon siya ng, I think, bali po sa Tapos, nung nakita ko po yung brother ko na lumalabas na ng province namin, so, and then, tinuruan niya ako hindi naman masyado ganun po yung memory kasi 9 years old ako. But, that time, parang, doon ko na, pwede pala yung boxing, makatulong para matulungan yung family ko at may hahon po sa hirap. And yung pangarap na yun, nagkaroon ka ng ganong pangarap dahil rin nakita mo na nagsipag yung magulang mo, di ba? Kulang sa salapi, pero hindi kulang sa sipag. Yes. Ano yung natutunan mo nung pinapanood mo yung mga magulang mo at kung paano sila sumikap para sa pamilya? So, natutunan ko po na kahit gaanong hirap sa buhay, parang, ayun po, magsumikap lang po tayo, tsaka, yun po, maniwala sa Diyos na lahat po ng pagsusumikap natin is magkakaroon din po ng prize. Alam mo, na pag-usapan mo dati, yan yung pinakamalaking issue na nasa front of mind para sa'yo. Hindi kakaiba kasi yung ibang boxers na babae, sinasabi nila, lumaki sila, sinasabi ng mga tao, hindi, panlalaki yung boxing. Hindi yun yung problema mo eh. Hindi po. Pero ikaw yung ikaw yung mag-isang babae sa Latest Sports Academy. Yes po. Na pumasok doon.
Ano yung buhay sa Latest Sports Academy? Actually po, 2010 po talaga ako nag-start bago po sa Latest Sports Academy. Nasa ano po ako, sa city po mismo namin. So, nung nahinto po, nung summer clinic po na yun, nag-Latest Sports Academy po ako 2012. Hindi naman po ako nakaranas ng sobrang hirap kasi parang yun na po yung nakasanayan namin since bata pa po ako. Parang pag minsan po talaga, yung nakakatawang kwento po, pag nag-aaway-away po kami, so may gloves sa bahay. So yung parang away bata po. So dahil nasa family po yung pagiging boxer, tas may gloves po sa bahay. So yung ginagawa ng magulang ko, para mahinto kami. Sige, kuha ka ng gloves, kuha ka ng gloves. So sparring kayo. So yun lang niya. Tapos parang nagiging kaanuhan namin, parang, ayun, parang naging kaanuhan na lang namin. So nung time po na yun, nung pumasok po ako, tas only women po ako. Kasi wala pong balak mag-try ng boxing. Kasi masakit daw. Tapos tinatanong ako nila, ano yung feeling? Parang, masakit ba? Parang sa akin tinanong, parang normal na lang, ganon. Kasi parang pag sa sports po, sa boxing, pag tumama, hindi mo na siya aakalain eh. Parang gaganti ka na lang. So, ganon na yung muscles memory ko. So, parang okay lang. Tapos, ang mas maganda pa dun is lahat po ng tao na nasa paligid ko, hindi po ako nila parang pambabae lang yan, ganun. Parang mas nabilib sila na, wow, babae ka, ganun. Lumalaban ka, hindi ba masakit? Sabi ko, hindi naman. So, ayun po. Parang ang ganda lang din nung time na yun. Actually, ang swerte mo nga na may ganong support sa paligid mo kasi hindi mo kinailangan isipin yung ganong bagay. Pero maganda, pagpunta mo sa Maynila, nung na-recruit ka na para sa national team, suddenly, meron ng ibang mga babae. At hindi lang kung sinong babae, si Josie Gabuco, ang unang world champion ng Pilipinas para sa women's boxing. Anong pakiramdam nun? May Josie na sa mundo mo. So, sobrang nakakaano po, sobrang naka-inspired na nakita ko nakita ko po si Ate Josie po nung sa Bohol po mismo, nung bago po ako makuha ng team. Doon po ako naglaro, tapos nakuha po ng National Open sa Bohol. Meron po silang exhibition match. So doon ko po siya unang nakita. Siyempre po, pag nasa province ka, lalo na po, pag ano ka, parang, parang ang galing, parang sobrang na-amaze ka. Parang gusto ko lumapit sa kanila pero nahihiya ako kasi parang, yun nga, parang ibang tao sila yung mga ganun po. Tapos yung pinapangarap mo yung uniform mismo ng Philippines na masuot mo, yung mga ganung feeling po. Tapos gusto mo magpa-picture pero nahihiya ka. But that time po, yun, parang siguro inisip ko na parang right time na dadating yung time na mapupunta ako sa team. So, in God's grace, yun. Napasok po ako sa team, then nakita ko siya. Nung unang nakita ko siya, medyo alangan ako kasi medyo, mabait naman po si Josie, pero medyo strict, something like that po. Sorry, Josie. So, ayun po. Tapos, binibiro-biro niya po ako. Pero nang time po yun na yun, nung pumasok po ako, world champion na siya. So, mas na-amaze ako. Parang sabi ko, gusto ko maging katulad din ni Ate Josie po. So that time, 2012, nakapasok ako sa team, tapos may world champion na. So parang mas lalo pa po ako na-motivate sa sports ko po. At hindi lang world championship yung nakuha ni Josie. Si Josie, 5 straight SEA Games gold medals. So siya lang sa buong Southeast Asian Games, sa kahit ano pang sport, na naka 5 straight. At ginawa nga pala to ni Josie, single mom siya. Nanay na siya nung napanalunan niya yung una niya. So mabuhay ang mga nanay, di ba? Nung pinapanood mo si Josie, di ba, nakikita mo, grabe, tuloy lang siya ng tuloy, di ba? Kahit anong obstacles. Ano yung mga advice ni Josie sa'yo na nakatulong sa sarili mong career? Unang-una po, sinasabi po sa akin ni Ate Josie na, yun nga po, wag pong makikinig sa paligid mo. Siyempre, parang maniwala ka mismo sa sarili mo. Tapos, yun nga po, yung gusto ko po kay Ate Jo is parang lahat pag sumikapan mo yung ganun at mararating mo din. Right time, ganun po laging sinasabi niya sa akin. Tsaka nakakamiss nga po siya makasama sa laro kasi coach na siya ngayon, sayang. Pero gustong-gusto ko lagi yan siya kasama sa laro kasi lagi kami mag-roommate. And then, nai-enjoy ko yung game Hindi mo mararamdaman yung pressure. Tapos kasama mo sa room, world champion po, 5 times SEA Games gold medalist. So parang nakakamiss din po. Pero sobrang thankful po ako kay Ate Jo na ayun po, sa lahat po ng aral na binigay niya sa akin. Tapos sa lahat po ng time na nakasama ko siya sa laro. Sabi mo nga, di ba, sa lahat ng time,
mahaba ang time na, na naging part ka ng national team bago mo nakuha yung una mong medal. 2012, sumali ng national team, si Ira. 2019, nung una kang nakakuha ng international medal mo. So, bronze sa SEA Games. Grabe rin yung pasensya mo. Sobra po kasi, actually, nung pumasok po ako noong 2012 po sa boxing po, tapos parang, syempre medyo na ano po ako, ang gagaling naman nito, kaya ko ba? Alam mo yung parang nagkaroon ka ng self-doubt agad muna. Tapos nakikita ko sila mag-training, parang wow, iba yung training nila po sa province, tapos sa Manila na mismo. Tapos nakikita ko sila nakipagsapakan sa lalaki. Well, nakipagsapakan naman po ako sa lalaki, but it's national team. So, iba po talaga yung level. And then that time po parang sabi ko, kaya ko ba? Tapos parang nagkaroon ako ng doubt sa sarili ko. Tapos sinabi ko na parang, siguro 2 years lang ako or parang gusto ko na lang mag-aral. Ganito po yung nasa isip ko. Tapos unang pasok ko po sa team, tapos parang nagkaroon kami ng basic, tapos sparring po sa kanila, syempre, bugbog, iyak. Ganon, bugbog, pagkatapos pagkamamaya, syempre hindi mo ipapakita yung weakness mo na iyak ka. Pupunta ka sa oval or something safe na hindi ka nakikitang umiyak na parang gusto ko na umuwi. Yung ganong feeling pa. Pero after that, parang nare-realize ko din po na parang kung uuwi ako, ano yung gagawin ko sa amin? Ano yung maitulong ko sa magulang ko? Tapos, magiging pabigat pa ako. So, pag nandito ako sa team, yung gagawin ko lang po is parang, yun nga po, training, tapos makakapagbigay pa ako ng money sa parents ko, and then makakapag-aral pa ako ng libre. Tapos, ayun nga po, parang narealize ko, balang araw, well, lagi pong sinasabi ng isang tao sa akin to, wala na po siya, pero si Sir Ed po, Pixon, yung po namin, lagi niyan sinasabi na sa akin, balang araw, dadating ka din sa time na yan. Ang tao po daw is mag-old well. Papalit at papalit. Huwag kang magmadali at dadating pa ako. So, nung time po na yun, habang umiyak po ako, tapos pumapasok sa utak ko na ganito, ganyan. Bakit kung uwi ako, ano ba yung maganda mangyayari, tsaka so hindi. So, that time na realize ko na, sige, mag-stay ako sa team. Yung ganun po. Parang kakabit nito yung sinabi mo sa akin dati nung nag-Zoom call tayo. Magkaiba yung motivation sa discipline. Anong ibig sabihin nun para sa'yo? Well, for me po kasi, motivation po is important, pero for me, mas importante po yung disiplina. Kasi, for me kasi yung motivation, like, motivate ka, okay ka ngayon, kinabukasan hindi. Normal feelings po kasi siya nararamdaman eh. Pag okay ka, hindi, ganun. Pag disiplinado tayo, kahit gaano tayo mahirapan, parang dire-diretso yan eh. Tapos, magiging consistent ka sa mga ginagawa mo, then makakamit mo po yung goal. Yung po para sa akin kasi yung motivation and the discipline is. At yung discipline na yun, namunga. Kasi nung 2024, nag-qualify ka para sa Olympics. Pagpunta mo doon, habang nag-prepare ka pa lang, kita mo naman yung mga teammates mo, yung resume ba nila? May gold medal sa World Championship, may gold medal sa SEA Games, may gold medal sa Asian Championships. At ikaw, meron kang isang bronze medal sa Southeast Asian Games. Meron bang mga nagduda sa iyo? Meron naman po. Well, it's normal. People talk. So, but that time po, wala po siyang pressure sa akin. Nandun po ako kasi yung mindset ko pa kasi lalo na po sa laro is magfo-focus po talaga kung anong meron sa akin at tsaka yun sa kung ano yung plan, yung training, ganun po talaga ako. So, outside is just chaos and everything. So, wala na akong pake doon. Parang dito po ako magfo-focus sa akin. So, yung nangyari po sa laro is focus lang po ako tapos wala na po akong pakialam doon sa mga nangyayari outside. So, nung time po ng laro po na yun, wala pong pressure sa akin. Pagkatapos po yung goal ko po is to get medal. Any medal po, hindi po ako nagbibigay ng pressure sa sarili ko. Kasi the more po tayo nagbibigay ng expectation or pressure, hindi natin nagagawa yung plan natin. So, mas better na parang no pressure. Tas mas gusto ko yung parang, I like to be the underdog. Yung parang, sige, okay, underestimate me, then I will prove you wrong. Ganun po. At yung sinasabi mong, di ba, sige, underestimate me. Meron kasing may sinabi sa'yo eh. Merong may nagsabi ng something na yun ang naging fuel mo. Parang nagsindi ng apoy sa loob mo. Ano yung sinabi nila?
Well, the feeling po na may mga tao pong nagsasabi na they want me to, ano lang po, experience the Olympic. Well, as an elite athlete po, hindi po ako pupunta sa laro or ano na alam ko pong hindi ako ready. Well, that time po ma-injury ako, pero yung injury po, hindi po siya yung reason para sabihin mo na ibigyan mo yung tao na parang para ma-experience lang siya. Hindi po kasi natin alam yung parang yung tadhana ng tao, yung destiny niya. So, nung time po na yun, sinabihan ako na parang to experience the Olympic. Para mas lalong ako, bakit the experience? Paano yung training ko? It's not luck. It's hard work po. So, nung time na yun, parang inisip ko na kailangan ko talaga po mag-uwi ng medalya. Any medal po, no pressure to myself po. Na ipakita po kasi sa kanila po na kahit baguhan po ako, underdog po ako, kaya ko po. At hindi madali yung mga naging kalaban mo towards that medal. Napakahirap ng mga matches mo. Ano yung experience sa'yo? Habang nakikita mo, palapit ka ng palapit sa podium, pero ang hirap ng mga kailangan mong pagdaanan to get there. Ako po kasi, focus po ako. So, alam ko po lahat po mahirap. Pero, pinagtrainingan ko po siya pinaghandaan ko po. Pagdating po kasi sa game, wala po akong sinisino pagdating sa taas ng ring. Either or medalist ka or whatever. Pareho po tayong tao, pareho tayo nagtitraining, pareho tayo ng kinakain. Sabi ko nga po dun sa interview ko dati, kung tatama siya, tatama din naman ako. So, ganun po yung sa akin. Pagdating po sa mga laro pong ganyan, focus po ako sa game ko. Stick po kung ano po yung plan. Tapos, ako po kasi yung taong naka-isolate. So, paglaro po, as in, nasa room lang ako. Then, focus ako sa laro ko. Training, tulog, ganun po. Pahinga, ganun lang po talaga ako. Hanggang doon po sa time ng game ko. As in, wala po akong pakialam sa paligid ko. Lalo na po nung nakalaban ko yung France. Sobrang, yung feeling po na parang nandun kasama, hindi lang sarili mo, nandun si God. Kasi sabi ko, napaka thankful ko sa nangyari sa akin. Kasi nung sabi nila coach po, nung paglabas ko po ng dugout po, sobrang ingay daw, nagbubu daw yung France sa akin. Pero the good thing is po, hindi ko talaga as in marinig. So nakafocus ako doon sa kalaban ko. Paglabas ko, wala akong masyadong marinig. Lalo na po nung nandun na ako sa ring, kalaban ko na lang po talaga yung focus ko. So yun po. Yung focus, yung mental side ng game mo, napakahalaga nun para sa'yo. Alam ko sobrang intentional ka sa pag-curate ng iyong mental space. Ano ka nga, hindi ka nga masyado nagsa-social media, mahilig ka magbasa ng mga libro. Ano yung mga practices na ginawa mo para mapalakas yung isipan mo? Well, madami po talaga akong ritual. First thing in the morning po talaga, pag gising ko, unang-una po magising, syempre, well, I thank God for everything. Tapos nag-stretching ako. Ang dami kong stretching na para akong napoposes dyan. Totoo po yun. Actually, well, may other teammate po na kasama ko po sa room. Nagugulat po sila sa akin para akong napoposes. Kasi sa morning po talaga, pag gising ko, syempre, I thank God. And then, after that, nag-stretching po ako. Ang dami kong ginagawa sa katawan ko. And then, ayun po, I read books. Hindi ako masyado sa social media, lalo na po pag sa game po talaga. So, and then music, ganun po ako. And then, well, I talk to universe, something like that po. And then, positive self-talk po sa salamin po every morning, ganun po. Meron kang favorite book? Na actually nag-order ako ng kopya dahil nirecommend niya. May mga bata sa audience, so isa-censor natin ang title ng book. Ang title ay Everything is... Alam niyo ba yun? So, it's color blue. Alam niyo to. It's written by Mark Manson. Yeah. And then, it's the sequel to a very popular self-development book called, ano yung first one? The Subtle Art of Not Giving Up. Yeah. So, yung second, everything is, okay. PG-13. Okay. What did that book do for you? Sobrang laking tulong po ng book sa akin, lalo na sa mental health ko po. Kasi madami, as in, mahilig po ako magbasa, lalo na yung mga true story po talaga. Lalo na po dun sa mga libro na yon. Kasi dun ko po nabasa yung monk po na sinunog. Tapos, as in,
hindi siya nasaktan or something. Wala siyang reaction. So, doon ko na-realize po na our mind is so powerful. Parang everything what we think and what we do, parang galing talaga sa utak natin. So, doon ko po talaga na-realize na, okay. So, kung ano yung iniisip natin, yun din yung mangyayari. So, parang sobrang na-amaze po ako na madami pong, madaming pwedeng gawin sa sarili natin para magbago po. Tsaka, nga po, nagsisimula po talaga kung paano po tayo mag-isip. Yung story na kinikwento ni Ira, ito yung photo nung 1970s ata yun, yung monk na he was protesting the war and he set himself on fire. And there's this iconic photo, black and white pa nga, na nakaupo siya sa kalye, completely engulfed in flames. Nakaupo lang siya doon, parang statue. Diba? And I think what I'm taking from that story that is resonating with yours is he had a purpose. And you had a purpose too. Your purpose was my family, my parents, my siblings, right? So when you were in that ring na eto yung match na kung manalo ko to, sigurado may medal na ako. Ano yung iniisip mo nung match na yon? Nung time na po talaga yun is gusto ko lang talaga talunin. Tsaka siya po kasi yung nakatalo sa akin. Actually, may story po yung mga ganyan po eh. Like po, siya din po yung nakatalo sa akin ng world champion sa I think it's India. So, unang laro ko siya tapos siya din po yung nakatalo sa akin. Tapos that time po may injury din po ako kaso sa legs. Tapos, yun nga po sabi ko, gusto ko po talaga mabawian lahat ng nakatalo sa akin. Except doon sa sa Turkey, hindi pa ako nakakabawi. So, 2-0. So, ayun po. Nung qualifying din po, nung March, nung tinalo ko po, nakatalo din po yun sa akin. So, binawian ko din. So, sabi ko, yung goal ko po talaga lahat. Pero actually po, 2024, so, parang blessed. Kasi lahat, 4 po sa nakatalo sa akin, 3 yung nabawian ko, 1 pa lang ang hindi na lang. So, I hope next time, yun. Sup, Turkey? Alam mo, meron ka ring sinabi dati about a blessing na kung iisipin ng mga tao, baka hindi siya blessing, pero ganun mo siya nakikita. Sabi mo sa akin dati, parang blessing na hindi gold yung nakuha mo. Anong ibig sabihin mo doon? For me kasi, pag gold siguro mahirapan ako, tas mabibigla ako. For me, ganun. So parang, nung nakuha ko po yung bronze, na-realize ko, sabi ko, siguro, mas hinahanda pa ako ni God sa mas better. So, hindi pa ako ready para doon sa gold. Kasi kung mag-gold ako, parang, siguro mabibigla ako sa mga nangyayari, and all of the sudden, di ba, yung mga nangyayari ngayon. So parang dinadahan-dahan niya. Parang okay, bronze ka muna para maranasan mo muna to. Then I will give you the gold sa right time. Oo. Na parang hindi kailangan lahat mangyari sabay-sabay. Okay lang na may stages. Okay lang na may progression. Okay lang na may setback, di ba? And nung nakuha mo yung medal na yon, yung bata, nung 1990s, na ang pangarap niya, matulungan yung magulang niya, kalahati ng lahat ng premyo na natanggap mo sa pagiging medalist, binigay mo sa pamilya mo. Ano yung naipundar noon? At saan ka pinaka-proud? Siguro po yung sobrang proud po ako nung nabigyan ko po ng sariling bahay at lupa, yung parents ko. Kasi wala po kaming sariling as in, nasa squatters lang po kami. As in, poor po talaga kami. So, sabi ko, sana bago man lang mawala sa mundo yung magulang ko. At least, maranasan nila yung comfort po. And kaya ko nang ibigay kung ano man po yung gusto nila. Yung parang, may magbibigay naman sa kanila. Hindi parang kagaya po dati sa amin. Parang alam mo yung feeling na nung bata ka pa, nabibigyan ka ng magulang mo. Tapos yung feeling na ngayon, ikaw naman yung magbibigay sa magulang mo. Kaya nga, di ba pangarap mo, humaba pa yung buhay ng magulang mo? Yes po. Oo. Ano pa yung gusto mong maibigay sa kanila? Parents ko naman po is wala naman pong mga gusto po. Parang, for now siguro po, parang gusto ko ma-enjoy nila yung travel. Kasi ako po nakaka-travel na ako eh. Yun nga lang po sa vaccine. Pero nakakapunta po ako. Yun nga po yung
pag we are, well, like po sa us na parang wala po kaming enough money to travel. Yun lang po yung mahirap po pag, well, mahirap po kasi hindi mo makikita yung outside world talaga, kung ano talaga yung mundo, kung gaano kaganda yung mundo, ganun po. So, siguro ngayon, may ano ko sa magulang ko is parang mag-travel naman po sila na wala silang iniisip at wala silang inaalala. Siguro sa bawat bansang napuntahan mo, no? Ang dami mong uwing pictures, kwento. Yes po. Ano yung mga pinakita mo sa kanila mula sa Paris? Well, hindi naman pa ako masyado nakapasyal kasi pag sa laro po talaga, focus ako sa game. So, yung gala po, hindi po. Pero nakapunta ako ng Paris, well, pinakita ko yung Eiffel Tower. The iconic Eiffel Tower, and then, well, yung mga ibang ano po nila, like museum, mga ganun po. Saya. Deserve. Diba? Deserve. With a B. D-A-S-U-R-B. Deserve. Alam mo, pumasok ka sa boxing, meron kang napakasimple, pero napakahalagang pangarap. Mas magandang buhay. Ngayon, na narito ka na, ang layo na ng narating mo, ano yung susunod mong pangarap? Para sa sarili mo, muna. For me, siguro, una, wala kasi ako masyadong pinapangarap sa sarili ko. Mas inuuna ko kasi yung magulang ko, yung mga kapatid ko. Kasi kaya ko naman eh. Yun po. Sa ngayon po kasi masasabi kong, well, sa nangyari po, lalo na po sa mga natanggap ko, kaya ko naman eh. So parang pangarap ko lang siguro sa family ko. And then, yun, mas mabigyan ng mas maayos pa siguro na pamuhay yung family ko. Lalo na po yung mga kapatid ko. Kasi nga, hindi naman po habang buhay magkakasama kayo. So parang, at least na pag once na parang okay na sila, parang doon na po ako. And again, with that theme of labas tayo sa sarili natin, di ba? Nung lumalaki ka, walang ibang babae sa Leyte Sports Academy. Pagpasok mo ng national team, wow, may Josie Gabuco. Ngayon, may mga bata na papasok, wow, may Ira Villegas. Anong ibig sabihin nun para sa'yo? Paano ba? Nakaka-proud po, gano'n. Nakaka-proud na parang, yun, yung bagong generation yan is may titingalain na din po. Ganun po. Sobrang nakakaano po sa akin. Nakaka-proud po na, well, mixed emotion, di ko po maintindihan. Oo. Alam ko, hindi mo naman hinahabol yung kasikatan. You know, you're not in this for the fame. You're not in this to be like an influencer, di ba? But, you know, you getting to this position, it opens doors for women's boxing. It opens doors for women athletes. Kung hindi para sa sarili mo, ano yung pangarap mo para sa women's boxing sa Pilipinas? Well, unang-una po, para sa women's boxing, yung makuha po yung gold sa Olympic. Yun po talaga yun eh. Hindi man manggagaling sa akin, pero sana po manggaling po sa women's. Yun nga po. Yun po talaga yung unang pangarap ko. And then sana po, maraming pa pong mag-try ng martial arts. Hindi lang martial arts, well, boxing. Hindi naman po siya ganun kasakit. Ay. Sakto lang. Tama lang. At saka, well, may immune din po kayo, promise. Tsaka, gagantihan nyo naman sila. Diba? Tsaka, maganda din po. It's self-defense na rin po. Siyempre po. Yun. Yan, bawal mas-snatchan si Ira. Lagot yung snatcher sa kanya, di ba? Alam mo, ang sarap pakinggan ng kwento mo. Kasi, pag inisip ko yung salitang power kay Ira, hindi lang to power in performance. It's power here in the mind, and it's power here in the heart, right? And that's why we put up today. This is Pinay Power, and we're celebrating, you know, a woman who fights, not just for herself, but for the dreams of her family, the dreams of a country. What does Pinay Power mean to you? Pinay Power means to me is from nothing into something. Kasi dun po talaga ako eh. Parang walang-wala, tas biglang ganun po. In my eyes, you know, from nothing to something, but definitely something more. There's more ahead for Ira. Don't you agree? There's more ahead. And, you know, we're going to open the floor up
for questions from our audience, but I just like to ask you, here at Go Hard Girls, we founded this with a dream of like, women are strong, women are capable, 'di ba? Go hard ka sa buhay kahit anong pagsubok ang nasa harap mo, 'di ba? Para sa'yo, ano ang isang Go Hard Girl? Ang Go Hard Girl is ano po? Syempre po, palaban. Yun po. Palaban po tayo, tsaka resilience po tayo sa buhay. Palaban, marunong bumangon. At may puso, may purpose. Alam mo, sarap ng usapan natin, pero meron tayong mga audience members na nag-prepare ng questions para sa iyo. So, mga super fans to. Kanina pinag-uusapan mo yung France, sabi lang, yun. Alam nila yon. So, we have some amazing audience members here in the Go Hard Girls community na nag-prepare ng questions para sa iyo. So, ang unang question natin ay manggagaling kay Bea Quintos. Ayan, palakpakan natin si Bea. Isa siyang researcher at writer na kababaihan din ang focus. Hello, Bea. Hi, Ira. Hi, everyone. Yung tanong ko sa'yo is, bilang isang martial artist, sino yung favorite female fighter mo at bakit? Siguro po habang lumalaki sa sa industry po ng sports. Una po, to be honest po, never po talaga ako una nagkaroon ng female. Parang sinabi ko sa sarili ko na I want to be my own idol. Yun po yung una. But nung tumagal na po ako sa boxing po, sa national team, I saw KT Taylor po. Galing po siya, I think, Ireland po. Ang galing po niya, 60 kilos po. So, naging idol ko po siya kasi pagdating po sa laro, tactics and techniques po, ang galing po niya. Tsaka yung bilis po talaga ng kamay. Thank you. So, ang ating next question also comes from a woman in sports. So, she's a sports journalist and also the founder of another organization that's a kindred spirit to Go Hard Girls, Atleta Pilipina. Our next question is from Bigo. Hi, Ira. So, my question is, how are you continuing your legacy in Philippine boxing? To inspire many athletes po, and then siguro po in the near future po, magiging coach na rin po ako, ganun po. So, I will teach them how to, box. Yeah. And then, siguro, sa ibang paraan din siguro. Pero sa sports na rin. Gabi, no? Parang Coach Josie. Coach Ira. Wow. Okay. Ang next question natin, since we talked about the younger generation, our next question comes from a young girl who is here today. I want everyone to put their hands together for Likha Capistrano. My question for you, Ira, is how can kids like me learn and get better at boxing? First, syempre po, you need to go to the gym na may magtuturo ng boxing. And then, maging better ka sa boxing pag mahal mo talaga yung ginagawa mo. If you love the sports. And then, passion mo talaga yung ginagawa mo. So, ayun, advice ko lang is, when you love boxing, you will get better there. And then, syempre siguro, pag pinapatuloy mo, malay mo, ikaw pala yung kukuha ng gold medal sa Olympic. Di ba? Yan. So, there's a way to start, right? You enroll in classes. Summer classes, di ba? I feel like maybe parents are afraid to put their children in boxing classes. Remember, when we were at B's event, we saw these two sisters. They were boxing with each other. Wasn't that so cool to see them na ganon? Anong tingin mo about like parents who are afraid na, parang, my baby girl? Yun nga po, yun. Masasabi ko lang po sa lahat ng parents is parang, wag nating anuhin yung bata kung, gusto nila yung ganito, na parang,
ipasubok natin sa kanila. Huwag muna nating hadlangan kung ano yung gusto nila kasi hindi natin alam kung ano yung magiging future nila eh. Well, masakit na nakikita natin na ganun. Masakit naman kasi talaga. Pero, well, habang tumatagal kasi, parang magiging normal na lang siya sa bata. Lalo na talaga pag gusto po talaga ng bata. Parang hayaan po natin sila, tapos i-encourage lang po natin din. Support po, ganun po. Wala naman din kasing atang sport na walang injury, di ba? Oo nga, no, chess. Oo nga naman. Baka carpal tunnel sa kakaganon or yung pipindutin niya yung clock, madiin. Tapos, aray, nabali yung daliri ko. E-sports. Oo nga. Hala, darts. Ganon. Pero yun, let's have that courage din, di ba? Like, if a kid wants to try, let's try. And so, our next question, our last question from the audience, comes from a woman social entrepreneur. She has her own advocacies for women, and she's such a big fan. So, our question is from Ray Tugade. Hi, Ray. Thanks, Siege. Hello, Ira. Hello, everyone. Actually, before ako magtanong, gusto ko lang magpasalamat, Ira, sa lahat ng sakripisyo mo. Napa-throwback ako dun sa mga laban mo ng madaling araw na yon na sumisigaw kami. Yung feeling namin na yung sigaw namin naabot ng Paris. Ganong level. So, wala lang. Gusto ko magpasalamat because I really saw you fight there. And nakaka-proud. Super nakaka-proud. So, ayun lang. Question ko, yun pala, magtatanong pala dapat. Okay. Yan, ang question ko is, after knowing what you know now, lahat ng na-experience mo, nalaman mo, anong maipapayo mo sa mga aspiring girls, young girls na tulad mo, nangarap din na maging Olympian at magkaroon ng medal? Well, siguro po kung may goal man tayo or pangarap sa buhay, parang ituloy lang natin eh. Then, hayaan po natin yung outside and people talk. Hayaan po natin sila kasi hindi po sila yung nandun eh, sa posisyon. Tapos, hindi sila yung may pangarap. Ikaw. So, hayaan mo yung ibang tao, gawin mo yun sa'yo. Basta alam mo na wala kang inapakan, wala kang nasasaktan. And then, sa lahat po ng gusto mag-try ng sports, well, mas okay po talaga mag-try, hindi naman, well, martial arts. Pero, sa akin po, mas na-enjoy ko yung martial arts eh. Sakitan, Diyos. Sabi ko nga po minsan, parang, mas gusto ko pa makipagsapakan kaysa sumagot ng question dito. Pwede, na lang tayo, mag-shadow boxing na lang po ako, ganun na lang po yung box sa question, yung mga ganun. Pero, well, yun nga po, focus lang tayo sa goal natin. Tapos hayaan po natin yung ibang tao. Kasi sa akin din po, naranasan ko din po talaga. Madami po talagang walang tiwala sa'yo. Pero mas maganda po talaga. Maniwala ka sa sarili mo, sa kakayanan mo, sa pinagtrabahuan mo lahat. And then, syempre, yung purpose kung bakit mo ginagawa, yung why mo. And then, wag natin mawalain, syempre, si God na gabayan tayo sa lahat ng gagawin natin. Thank you so much. Ikaw ang may pangarap, ikaw ang magsisikap, at sa huli, ikaw din naman ang magtatagumpay. So, maraming salamat, Ira, sa pagbigay ng oras mo, ng kwento mo, sa pag-share ng paano ka naging si Ira Villegas today. Your fighting spirit is an inspiration to every single person in this room today. And your story is proof that Filipinas belong on the biggest stages. We can't wait to see what's next for you. SEA Games, Turkey, what's up? And everybody, let's give Ira a warm round of applause for being with us. And that brings us to the end of another episode. We hope you're more equipped in honoring these stories as well as your own. Don't forget, you can catch Go Hard Girls on all of our channels. That's YouTube, Instagram, TikTok. And don't forget to follow us on Spotify and Apple Podcasts so that you don't miss an episode. Stay inspired, stay curious, and keep going hard.